Hello mga karsi, welcome back po ulit sa aming YouTube channel. Ang video po natin ngayon ay tungkol sa Yanmar F4. Bagong nozzle tip pero one time lang nagamit, hindi na siya umaandar. Ginagamit to sa hand tractor ng may-ari. I-check natin yung tangke. Ayan mga karsi, may tubig yung tangke niya at wala din filter. Kaya useless ang paglagay ng bagong nozzle tip. Check na rin natin yung oil. Ayan, kulang na yung oil at malagkit na rin. Hindi na umabot dito sa level ng lipstick. Tanggalin muna natin yung hose kasi lilinisan natin yung tangke at papalitan natin ng fuel filter. Ayan, tubig na rin yung laman ng fuel hose kaya talagang hindi aandar yung makina. Ayan mga karsi, wala na yung filter. Papalitan natin to ng fuel filter. Ayan mga karsi, buo-buo na yung tubig na may putik. Ayan po yung laman ng tangke. Tubig na may putik at may diesel. Lilinisan natin yan mga karsi ng basahan na may gasolina. Lalagyan natin ng basahan sa loob at kukususin natin para maalis yung tubig na may putik sa loob. Tandaan nyo mga karsi, kahit ilang beses kayo magpalit ng nozzle tip, kung hindi nyo lilinisan yung tangke at walang filter, useless ang paggamit mo ng bagong nozzle tip. Talagang hindi ito tatagal. Hindi rin may iwasan mga karsi, malagyan ng tubig yung tangke. Kasi lalo na pag umuulan, nagsasalin tayo ng krudo sa gitna ng palayan. Pag nagpalit tayo ng nozzle tip, palaging i-check yung fuel filter kung okay pa o hindi na. Diyan nagsisimula sa tubig at putik yung pagnipis ng tangke kasi kinakain ng kalawang. Di nyo namamalayan, tumutulo na yung krudo sa ilalim. Yun pala, butas na. Linisan natin ng maigi to mga karsi, yung tangke. Ang paglilinis ng tangke mga karsi, depende po yan
Kung makalawang na po yung loob, obligahin mong tanggalin yung tangke at aalugin mo ng buhangin na may tubig para maalis yung kalawang. Pero pag ganito mga karsi, tubig lang na may kunting kalawang at putik, pwede nang linisan natin ng basahan sa loob at may gasolina para maalis yung tubig. At sumpitan natin ng hangin para maalis yung ibang dumi. Ayan mga karsi, okay na po yung tangki. Tanggalin natin yung fuel filter. Ito pala mga karsi, mahaba to. Ito ang original na filter niya, mahaba. Pero kung mabibili natin yan, maiksi na. Ayan, tubig rin yung sa may fuel cap. Kaya ang gagandahan pag may filter. Napoproteksyonan siya, pumasok yung tubig dito sa may injection pump at nozzle tip. Ang tubig mga karsi, isa sa dahilan pag nag-i-stick yung nozzle tip. Tanggalin naman natin yung injector. Pahiran muna natin ng krudo na may gasolina para mababat, maalis yung kalawang. Yan mga karsi, bago talaga yung nozzle tip niya. Kabit na natin yung bagong fuel filter. Ayan mga karsi, maiksi na siya. Hindi katulad nung original mahaba. Ang filter ng mga Yanmar na F4, F5, F6 hanggang F10 ay pare-parehas lang ang fuel filter. Lagyan natin ng silicone yung fuel cap para hindi tumagas yung krudo. Palitan na rin natin ng hose para nakikita yung krudo kung wala na o meron pa.
Lagyan na natin siya ng krudo ng tangki. Labasin natin yung krudo dito sa may hose. Tunod naman sa may delivery valve holder. Check natin kung merong lumabas na krudo. Pag in case wala pa, babaklasin natin yung injection pump. Ayan mga karsi, meron na siyang lumabas na krudo pero konti lang. Pero i-try natin kung kayang ilabas doon sa may fuel injector. Ayan mga karsi, hindi lumalabas dito sa may injector. Check muna natin yung injector, pabaklasin natin to. Ayan mga karsi, okay yung nozzle tip niya, hindi naman siya stick. Hugasan natin yung nozzle tip. Ayan, check ulit natin yung buga ng krudo dito sa may injector kung lumabas yung krudo. Ayan mga karsi, wala pa rin lumalabas na krudo dito sa may injector. Kaya babaklasin natin yung fuel injection pump para ma-check natin kung malang bara o dumi sa loob. Tatanggalin natin yan, delivery valve holder, regulator at yung plunger.
Ayan, may tubig talaga yung injection pump niya. Tanggalin na natin yung gasket ng injection pump at papalitan natin to ng yung palara sa sigarilyo. Tanggalin naman natin yung plunger. Ayan mga karsi, putik ang loob ng plunger niya kaya hindi pumapasok yung krudo. Kayang ilabas doon sa may nozzle tip injector. Tubig may kalawang. Kaya hindi lumalabas yung krudo. Liliyain natin yung plunger, malis yung kalawang. Yung labas lang mga ka-RC, labas. At yung dulo ng barrel. Linisan natin maigi yung injection pump para wala yung bara. Gawa natin ng gasket gamit yung palara ng sigarilyo. Manipis lang mga karsi ang ginagamit dito na panggasket. Pwede yung balot ng liner. Liliyain lang natin mga karsi yung dulo ng barrel. Hindi po natin liliyahin yung
mismong katawan ng barrel niya. Ayan, ikabit na natin yung plunger. Higpitan muna natin. Ilagay na natin yung ginawa natin na gasket at isunod natin yung spring saka washer. Balik na natin yung injection pump. Higpitan natin ng maigi. Luluwagan natin yung gitna ng regulator bago natin to kakabit. Ayan. Ilagay na natin yung regulator. Make sure na naisintro yung needle sa loob. Ilagay na natin yung adjuster. Hihilahin natin papunta sa atin yung adjuster at saka natin hihigpitan yung sa gitna ng regulator. Saka naman natin ilalagay yung tornilyo ng adjuster. Sunod naman natin ilagay yung delivery valve. Bulitas muna, sunod spring. Yan. Minsan kasi napapamali yung pagkakalagay. Minsan nilalagay nila spring, sunod yung bulitas. Palabasin muna natin yung krudo dito sa may delivery valve bago natin to ihigpitan.
Check natin kung malakas yung buga ng crudo. Ayan mga karsi, mataas na yung buga ng crudo niya. Check naman natin yung injector kung malakas yung sa may nozzle tip. Ayan mga karsi, ganyan ang tunay na lakas ng buga ng crudo dito sa may injector. Akala may nasagasaan na. Ayan mga karsi, umandar na yung makina. Hindi na natin nabidyoan yung pagbira ng makina kasi naputol na po yung video at full na po yung cam natin.